Sama-sama tayong magiging Sakaki! Sa paghahalughog sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kabilang sa mga nabisto ang KTV Club na hinihinalang pugad din ng prostitusyon. Sa gitna ng mga kinasasangkutang krimen ng ilang Pogo, panahon na ba para ipagbawal ang mga ito sa Pilipinas? Yan ang ating pinulsuhan sa Barangay Saksi Online. Ilang beses nang nadidikit ang pangalan ng Pogo sa mga krimen. Base sa ulat ng NBI, karamihan sa mahigit 100 Pogo-related crimes mula November 2019 hanggang March 2023 ay human trafficking. Meron ding cybercrime, panlaloko at karahasan sa kababaihan. Kaya lumutang ang suhestyong iban na ang mga Pogo. Formal na itong ginawa ng mga panukala sa Kamara at sa Senado. We're opening to hearing all issues concerning the Pogo. Tinanong din namin kaugnay nito ang mga kapuso online. Marami ang pabor na alisin na ang Pogo sa Pilipinas. Ayusin daw ang pasilidad at ipamigay ito sa mahihirap o kaya gawing eskwelahan o ospital. Sabi ng isa, kung wala namang napapala ang Pilipinas at nagiging sanhilang ito ng mga krimen sa bansa, ay dapat na itong tanggalin. Punto pa ng isa, hindi lang dapat kita ang isipin, kundi pati ang ating national security. Hindi rin naman daw ito nagbabayad ng tamang buwis, sabi ng isang netizen. Tanong naman ng isa, kung sa sarili nilang bansa ay bawal ang Pogo, bakit papayagan dito? Pabor din ng isa na tanggalin ang Pogo, basta mabigyan ng trabaho ang mga Pinoy na mawawalan ng trabaho. May nagsabi ring illegal na Pogo lang ang ipagbawal at paigtingin ang surveillance. May mga tutol ding iban ang Pogo kung pag-uusapan ng ekonomiya. Higpitan na lang daw ang pagsuri sa mga dayuhang empleyado dahil may mga nakalulusot na may kaso sa kanilang bansa. Di rin pabor ang isa dahil marami raw nagtatrabaho sa legal na Pogo gaya niya. Ang dapat daw ayusin ay pagbabantay para di nakakapag-operate ang mga walang lisensya. Sabi ng PAGCOR, baka kahit ipagbawal ay mag-operate pa rin ang mga Pogo ng patago at mahihirapan lang ang monitoring sa kanila. Mawawalan pa rin daw ang pamahalaan ng 20 billion pesos na kita kada taon. Punto naman ng chairman ng Committee on Ways and Means ng Kamara. Tumaas pa ang koleksyon ng pamahalaan sa mga Pogo noong 2023 kumpara noong 2022. Kaya imbes na total ban, masasama at di maaayos na Pogo lang ang nirekomenda niyang i-phase out. Itinuturing naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na national security threat ang mga sindikatong nagpapanggap na Pogo. Sabi ng PAOK, mahigit 300 pa ang illegal na Pogo sa bansa. Duda sila na hindi ito napapansin ng mga lokal na pamahalaan. Ang Pogo operation kasi ma'am, ang hirap itago. There are a lot of red flags, there are a lot of indicators na yung isang building na yan ay Pogo operation. 6 na araw nang hinahalughog ng mga otoridad ang Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga. Ngayong araw, nabisto sa loob ng compound ng Lucky South 99 ang sariling KTV Club na hinihinalang pugad ng prostitusyon ayon sa pulisya. Bukod sa KTV, VIP at hotel rooms, may billeting area rin daw o tirahan ng mga entertainer na ang ilan ay Pinay base sa nakuhang ID. Mas marami ring natagpuan ngayong araw na hinihinalang uniforme ng sundalo ng China. Kung kahapon doon sa isang opisina natagpuan yung mga military uniform, ngayon dito naman sa dormitory, yung tulugan mismo ng mga Pogo worker dito. May nakita ring mga bala at baril, pati mga medalya gaya nitong Outstanding Sergeant Badge. Ang isang uniforme may patch na nakalagay na airborne. May nakita ring Chinese flag. Pinapa-verify na ang mga ito sa Chinese Embassy, sabi ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Huwag muna po tayong mag-conclude na ito ay talagang may mga military personnel pong nakapasok po dyan. Under investigation pa po ito, hindi tayo sigurado kung ito po ba talaga ay mga original dahil alam po natin na may mga uniforme po tayong nabibili sa mga shop. Pati ang NICA o National Intelligence Coordinating Agency, sinasabing walang matibay na ebidensya sa ngayon na may mga tinatawag ng sleeper cell sa bansa o yung grupong naka-undercover na nakahandang manggulo anumang oras. Pero dapat pa rin daw mag-ingat. Titignan natin ulit kung sino yung tinatawag natin mga possible sleepers. Okay? They are there
on some legitimate business, but mayroon din silang other intention or plano. So, kung kaya't pinakailangan na we work together with our operatives. Napasok na rin ng mga pulis ang opisina na ito ng isa umano sa mga boss ng illegal na pogo. Ang medyo kakaiba lang na nakita ko rito, sa ilalim ng mesa ng boss nila, mayroong mga GPS tracker. Ito, na hindi pa masabi ng mga pulis kung para saan itong GPS tracker na to, kung kanino at kung saan kinakabit. Maraming vault din ang natagpuan pero kailangan pa ng panibagong search warrant para mabuksan ito. Gayon din sa daan-daang computer para makita ang laman nito. Ang DILG bubuo na ng task force na mag-iimbestiga sa illegal na pogo sa Porac. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Bago sa saksi, lumalakas ang demand kaya tumataas din ang farm gate price ng manok ayon sa isang grupo. Magkano na ba ang presyuhan sa palengke? Saksi, si Bernadette Reyes. 11 ang miyembro ng pamilya ni Jacqueline kaya naman mabigat ang budget sa pagkain. Sa halip na baboy, manok ang madalas nilang pagsaluhan. Masyado pong mataas yung presyo niya, mahal, kumpara sa manok na pwede mo pambilhin kahit kalahati. Sa karinderyang ito, mas marami rin ang mga putahe na may sangkap na manok sa halip na baboy. Yung manok po kasi mas mura. Kung puro pork po, doble po yung presyo. So, malulugi kami pag puro pork lang. Sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 160 hanggang 220 pesos ang kada kilo ng manok sa mga pamilyan sa Metro Manila. Habang ang baboy naman, umaabot hanggang 420 pesos kada kilo. Kaya naman hirap si Aling Melinda na mapaubos ang mga binibentang karni ng baboy. Sobrang taas ng life. Sobra rin taas ng pagtitinda. Kaya matumal. Pagkakataon naman ito para sa mga retailer ng manok para kumita kahit paano. 165 yung punan tapos 180 lang yung bintahan. Ayon sa United Boiler Raisers Association o UBRA, naghahanap ng alternatibo sa baboy ang mga mamimili kaya lumalakas ang konsumo sa manok. Ramdam raw nila ang lumalakas na demand sa pagtaas ng farm gate price ng manok na noong Oktubre hanggang Abril naglalaro sa 90 hanggang 95 pesos, ngayon umaabot na hanggang 125 pesos kada kilo. Makikita rin yan doon sa pagbaba ng frozen inventory. Pareho yung local na frozen inventory at saka yung imported na frozen inventory, mabilis ang paggalaw. Parang kung ilang milyon yung nabawas doon sa frozen inventory. Pahanap yan ng kung saan makakatipid. Substitution yan, papalitan mo muna ng mura. Ayon sa Department of Agriculture, nananatiling hamon ng African swine fever sa mga hog raiser. Pati na ang mataas na presyo ng feeds, kaya't nananatiling mataas ang presyo ng baboy. Pumunti raw ang baboy natin, pag konti yung supply mo, siya pataas ang presyo. Yung cost of production natin, masyado rin mahal. So yun ang isang ginagawa ngayon ng programa ng Department of Agriculture, kung paano natin mapababa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Ilang lugar ang binisita naman ng cast ng Pulang Araw para ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan. Sina Barbie Forteza at David Licauco nakiisa po sa Mandaue City Hall grounds sa Cebu. Pinangunahan naman ni Sanya Lopez ang panunumpa sa Watawat ng Pilipinas sa Batangas. Naroon din si sparkle artist at The Clash Grand Champion John Rex. Sina Dennis Trillo at Ashley Ortega nakibahagi sa programa sa Tarlac City. Gayon din si All Out Sunday star Marian Osabel, habang si Alden Richards ay nakiisa naman sa flag raising ceremony sa Davao City. Naganap din po ngayong gabi ang libreng concert sa Parada ng Kalayaan sa Quirino Grandstand kung saan nag-perform ang P-pop group na Bini. May bagong milestone ang The God of Music na 17. Hihirangin silang kauna-unahang Goodwill Ambassador for Youth ng UNESCO sa isang seremonya ngayong buwan sa Paris. Ayon sa UNESCO, magkatulad sila ng commitment ng 17 sa pag-empower sa mga kabataan at paghahatid ng inspirasyon at suporta sa tulong ng music at positive energy. Noong isang taon, lumahok ang 17 sa 13th UNESCO Youth Forum sa Paris, kung saan binigyang diin nila ang kahalagahan
ng partisipasyon ng kabataan. Mahigit isang siglo na ang nakaraan mula nang lumaya ang Pilipinas sa Espanya. Pero sinakop din tayo ng Japan at Amerika. 1946 na muling makamta ng Pilipinas ang kalayaan pagkatapos ng World War II. Halos 8 dekada na po mula noong taong yun, pero hanggang ngayon tila maila pa rin daw ang pagiging malaya para sa ilang Pinoy. Saksi si Jamie Santos. Araw ng Kalayaan! 2, 1, go! 126th Independence Day ng Pilipinas. Kaya 126 na siling labuyo ang dapat ubusin sa pag-contest na ito sa Luneta kanina. Congratulations sa lahat na nakatapos! Okay. May pa-obstacle course at tiyangge para sa mga gawang Pinoy. Maraming nagpa-picture sa monumento ni Jose Rizal. Ang balikbayang si Romel sumaludo. Everybody should salute him, di ba? You know, just pay our respect kasi they sacrificed themselves. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya ang paggunita sa araw ng kasarinlan sa bantayog ni Rizal. Kasama naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa paggunita sa Davao City ang mga opisyal ng pulisya at military. Itinaas din ang watawat sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa pinangyarihan ng Battle of Pinaglabanan. Idineklara ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898. Tinanong namin ang ilang Pinoy, paano mo masasabi na tunay kang malaya? Sagot ng isang kapuso online, may kalayaan kapag nakakakilos na tayo ng walang takot sa mga lugar na sinasabi nating atin. Kalayaan sa korupsyon at kahirapan naman, sabi ng ilan. Banggit ng marami, paglaya sa utang. Si Kyle, lalaya na raw sa hirap sa pag-aaral. Malapit na po maging malaya sa school. Graduate na po eh. Sabi ng isang netizen, walang kalayaan hanggat maraming gutom at inaabusong mga Pilipino. At sabi ng isa pa, ito ay kapag hindi mo na iniisip ang sasabihin ng iba. Makikita rin dito ang pag-unlad ng sarili. May humugot, kalayaan daw kapag hindi na masakit kahit pa makasalubong mo siya. Si Arem naman. Malayang. Malaya po saan? Sa mga problema sa buhay, sa mga suliranin. Ayan. Ano po bang naging problema? Pwedeng i-share ng konti. Siguro masabi ko sa pag-ibig. Ayan. Nakamove on ka na. Nakamove on na. Habang sabi ng iba, bagamat masasabing mas malaya na silang naihahayag ang kanilang damdamin, sana mas magkaroon pa ng pagkakapantay-pantay para sa mga miyembro ng LGBTQIA+. Mas maganda pa rin na malaya in a sense na legally protected at mapasa yung anti-SOGI bill. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Sabay-sabay nag-graduate ang 23 anyos na triplet sa Season Pangasinan. Ibinahagi pa nila ang kanilang pinagdaanan para ma-achieve ang success! Nagtapos sa kursong agriculture sina Alan James at Alan Michael Bersalona. Information technology naman si Alan Kyle at kwento po na magkakapatid, iba't ibang trabaho ang pinasok nila para suportahan ang kanilang pag-aaral. Sapat lang daw kasi ang kinikita sa pagsasaka ng kanilang mga magulang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang ama ng triplets labis ang saya sa tagumpay ng kanyang mga anak. Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan po ni PR Kanghel, ako po si Connie Sison. Sa ngalan naman ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.